Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. Mga kapolitika, magbibigay tayo ng part 2 doon sa ating napag-usapan kahapon, itong pagbagsak pa rin ng Chocomocho Flying Titan sa mga kamay ng Creamline Cool Smasher. So in this video ay ating pag-uusapan kasi meron pa ring mga supporters ng Chocomocho Flying Titans ngayon na hindi talaga sila makamove on. Okay, so in that manner is naghahanap sila ng ma-pinpoint, masisisi sino ba talaga ang nagpatalo dito sa Chocomocho Flying Titans. Doon sa naunang video ay nabanggit natin itong isang player sa Chocomocho Flying Titans na kung saan is nag-attitude. Okay, galing kasi sa F2 Logistics na team dati, but unfortunately nawala na nga yung F2. So napunta siya dito sa Titans at isa siyang setter. Okay, so doon kasi hindi ko actually pinanood yung buong game ng Creamline. Okay, kasi nanonood tayo mga kapolitika ng laban ng men's, itong Philippines versus Indonesia, but unfortunately is natalo rin itong ating men's team dito sa Indonesia sa loob ng 4 sets. So hindi ko masyadong natutukan yung laro ng Titans kontra dito sa Smasher kasi para sa akin is parang predictable na nga yung maging resulta ng laro. But surprisingly is nagulat nga ako noong second set na is wala pa rin na ipapanalo na set itong Chocomocho Titans. So sa isip ko is baka hindi na talaga rin pagbibigyan ng Creamline itong Chocomocho Flying Titans kasi nga naghahabol rin sila at gusto rin nila na ma-secure talaga yung kailang spot dito sa PVL reinforcement. So ganun yung iniisip ko. Okay, until such time na nahabol kasi 1 yung sa first part ng laro is nasa 1 yung score ng Titans, tapos nasa 5 na yung score ng Creamline. So sa isip-isip ko ay baka 3 straight sets nga itong Titans. And then all of a sudden is nahabol ito ng Titans, tapos nag-tie sila sa 5 until nagsunod-sunod na nga yung puntos na pinaulan ng Titans dito sa set 3. Okay, hanggang sa kumapal na yung lamang at 9 na yung lamang ng Titans. So doon mga kapolitika is hindi ko na pinanood. Actually sinasabi nila 11 daw. Okay, so 11 daw yung lamang ng Titans at hinabol po yun ng Creamline Cold Smasher. Even nag-set point na itong Titans. 6 yung lamang, 19 yung kasi doon sa last part is medyo pinanood ko na yon sa last part yung patapos na yung game. Nasa 24 yung yung Titans, tapos nasa 19 yung score ng Creamline. So nahabol po yun 6 points or 5 points na hinabol yun ng Creamline. Okay, so doon is nakita ko kasi yung consistency talaga ng laro ng Creamline Cold Smasher. So dito ako believe sa kanila. And mga kapolitika, ngayon is merong mga nababasa natin sa comment section na sinisisi. Okay, ang sinasabi nila is mapapaaga daw itong bakasyon ng Chocomocho Titans kasi hindi na nga sila mag-advance sa next round. Okay, at ang sinasabi doon na nakita ko kasi itong attitude, hindi ko pinanood yung buong game ng laro, but nakita ko itong highlight ni Mars Alba. Okay, nakita ko doon na kung saan is parang malaki na yung lamang nila kontra dito sa Creamline, ay nag-attitude itong si Mars Alba. Ang sinasabi nga ng mga netizen ay minana niya daw or dinala niya yung attitude or ugali niya mula doon sa F2 dito sa Titans. Kakaiba mga kapolitika yung naging ugali ng Titans sa Creamline. So dito makita yung pagkakaiba nila. Okay, so sa tingin ko is siguro pagbibigyan na sana yun ng Creamline kasi siguro naawa sila dito sa Titans kahit man lang makasampa sila dito sa final 8, but unfortunately is nag-iba nga ang sinasabi nila is nag-iba daw yung isip ng Creamline nung nag-attitude itong si Mars Alba. So hindi nagustuhan yun ng Creamline Cold Smasher. Okay, kumbaga sister team nyo yan, although natatalo kayo, pero dapat hindi ganoon na attitude yung ipapakita mo sa loob ng court. Most especially na itong Creamline is kahit lamang sila is hindi naman ganun yung
attitude, hindi nila ugali kumbaga yung mapagmataas. Okay, andito nga kayo yung naghahabol, kayong pinagbibigyan ay ganun pa yung gagawin nyo sa amin. So ganun siguro yung mindset ng Creamline na natapusin na lang yung laro. Okay, so aside dito kay Mars Alba, meron pang sinisisi itong mga netizen, mga kapolitika. Okay, so sino ba itong isa sa mga players ng Chocomocho Flying Titans na sinisisi ng kanilang mga supporters dahil sa pagkatalo? So dito is nakikita natin itong pangalan ni Diana Wong. Okay, isa siya sa mga sinisisi actually. Kasi itong kailang import, hindi mo na masisisi kasi bugbog na yan na siya talaga ang pinaka main reason. But on the other hand, meron pa palang ibang mga players ng Chocomocho Flying Titans na sinisisi rin ng mga supporters nila, at ito nga si Diana Wong. And actually kinukumpara na nga rin siya dito kay Gia de Guzman kasi pareho silang atinista, di ba? Okay, at sinasabi nga dito na hindi daw makafocus sa laro itong si Diana Wong, and wala daw diskarte sa pagset. But actually para sa akin mga kapolitika, itong pinakita ni Diana Wong is pareho lang din naman doon sa time na andyan si Cici Rondina. Sa nga lang, ngayon nga lang is wala itong Cici Rondina at wala silang reliable at consistent na spiker. Ito yung disadvantage ngayon sa team ng Titans. Kasi kung andyan si Cici Rondina, kahit anong set pa naman yun, ay kaya talaga niyang lusutan mga kapolitika. Okay, so sa tingin ko is itong sinasabi ng netizen na hindi daw makafocus sa laro at puro pakyut lang daw itong ginagawa ni Diana Wong sa loob ng court mga kapolitika, kung kaya isa siya sa mga sinisisi dito sa pagkatalo ng Chocomocho Flying Titans. But then again, sa sinasabi natin is hindi naman natin masisisi si Diana Wong kasi wala nga silang reliable at consistent na spiker, at lagi ngang block yung kanilang mga players dito sa loob ng court. Kasi talagang sobra pinalakas ng ang blockings ng Creamline base doon sa napanood natin ng mga highlights. Okay, but then again, ganun naman talaga ang laro. Siguro mag-move on na lang din kayong mga supporters ng Chocomocho Flying Titans at bumawi na lang sa mga susunod na reinforcement. Okay, kasi dito is sayang din naman talaga na hindi kayo nakarga sa top 8. Pero ganoon naman talaga ang laro, may nananalo at natatalo kasi bilog nga yung bola. So hindi natin alam, baka sa mga sunod na panahon ay sa inyo naman mananalo naman yung Chocomocho Flying Titans. Bawian lang yan kumbaga. Okay, kung matatalo ang Chocomocho ngayon, baka sa mga sunod is mananalo naman din. Okay, so mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa sinasabi ng netizen na sinisisi? Dalawang players ng Chocomocho Titans itong sinisisi. Itong si Mars Alba daw na nag-attitude, at itong si Diana Wong na walang focus sa laro. Okay, so mga kapolitika, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.